Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng News 5, 57 minutes ago. Sabi, Palasyo sa flood control probe ng ICI. Naniniwala, okay, si Palace Press Officer Yusek Claire Castro na maganda ang takbo ng investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure tungkol sa maanumalyang flood control projects. Aniya, iginagalang ng mga resource person ang komisyon at tumutugon din ang mga ipinapatawag nilang individual. Okay? Ito yung payag ng Auntie Claire. Sa ngayon po, sa nakikita po natin, maganda po ang itinatakbo ng pag-iimbestiga ng ICI. O, sa paningin niya. Okay? Nakikita eh. So ito, opinion lang niya ito. Tama? Sa nakikita niya eh. Kailang, iba rin ang nakikita natin ng kanya-kanyang opinion. So, tingnan natin ang opinion ng taong bayan dito sa people who reacted. Ito nga. 8,800 people who reacted, less than 1 hour. 7,200 ang tumatawa. 1,100 ang galit. 404 lang ang nag-like o naniniwala. So, Auntie Claire Castro, pasensya. Wala pang 1% ang naniwala sa paningin ninyo, sa opinion ninyo, opinion na maganda ang takbo ng ICI. 99% po hindi po naniniwala, hindi maganda ang takbo ng ICI na investigasyon. Basa tayo ng mga comments. Ito, Joy Lasso. Kanos abakaha makaistorya o katotohanan, oy? Ana Liano, do we trust the ICI? If you ask me, I have zero trust on ICI as of now. Palabas na lang ito, opinion ko lang din ito, Juan Miguel, clear cash, true. By Kamid, pera-pera lang yan, Auntie Claire. Jello Sonhi, nagpapatawa ata si Ma'am. Reynold Oscares, kayo na lang mag-utuan dyan. Billy Ben, di po namin nakikita. Okay? Kasi, kanya nakikita lang daw niya eh. Kumusta naman tayo? Sorry po. Yusek Claire Castro, wala ako talagang nakikitang magandang ginagawa ang ICI. Lalong-lalo na yung ginagawa nila na ano ito? Private hearing. Wala ba kaming karapatan, taong bayan, taxpayers money yung iniimbestigahan, wala bang karapatan ang taxpayers na makita kung paano inimbestigahan? Tapos, ang ICI, manawagan ng konting tiwala naman dyan. Eh kahit kaunti, wala po akong maibibigay na tiwala hanggat hindi nyo i-open ang investigasyon. Mayroon pa akong nabasang post na sa mga ICI daw na investigasyon, nandyan palagi si Secretary Vince Dizon. Eh di ba alter ego siya ng Pangulo? Eh bakit nandyan palagi? I don't know. Post lang na nabasa ko. So, speaking of Secretary Vince Dizon, may panawagan si Attorney Rowena Guanzon na pwede ba puntahan din nila, imbestigahan ang mga flood control projects sa Ilocos Norte at saka sa Leyte.
as of now, wala pa akong nabalitaan na pinuntahan ng DPWH o ICI ang Leyte at saka Ilocos Norte. Bakit kaya? Nagtatanong nga lang naman. Ito ba ang dahilan kung bakit biglang, baka lang ito, nabasa ko lang ito. May nabasa ko, hinala na nung hindi pa nag-resign si Mayor Magalong, baka naka-schedule na nga puntahan ang Ilocos Norte at Leyte. Biglang pinigilan na bakit daw siya sumasama sa investigasyon, advisor lang siya. Hindi daw niya trabaho ang mag-imbestiga. Kaya tuloy, napilitan, nag-resign si Mayor Magalong. Kaya nung nandyan pa si Mayor Magalong sa ICI na yan, okay pa ako. Naniniwala pa ako dahil napatunayan na ni Mayor Magalong ang kanyang katapatan, kagalingan sa pag-imbestiga. Siya ang nararapat sa posisyong ito. Kaya lang, nung nag-resign, wala na. So, ano ngayon? Isa pang issue ngayon. Anong ginagawa ng US envoy? Bakit nakipag-close door meeting sa mga ICI members? Anong napag-usapan nila? Kaya marami tuloy naghihinala na baka ICI plus CIA equals DDS. Ano yung DDS? Destroy Duterte shamelessly. Baka ang papatunguhan ng ICI investigation na ito, ang may kasalanan sa flood control projects, nagsimula panahon ni Duterte. These are all speculations kasi nga, wala tayong kaalam-alam kung anong nangyayari sa ICI. Sila lang nakakalam. Ang executive director, after the hearing, saka haharap sa media, magsasalita, sinong maniniwala doon? Hindi ako maniwala kung anong sasabihin ng ICI director dahil hindi ko alam kung anong nangyari sa loob. So, ano naman ngayon? Blue Ribbon Committee hearing. May nabasa akong post kanina, although hindi ko sure, na parang tinanggap na daw ni Senator Lacson na babalik siya as chairperson ng Blue Ribbon, although wala pa itong kasiguruhan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako sa tribo para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Kung karon mao na niyang matagaan og yero. Naso si ate. Salamat siya sa Ginoo kay matagaan og yero. Mao na ni ang balay ni ate nga buslot na gyud kung muulan, so tuluan na gid sila. So loigid kay silang ate kung dili mailisan ang ilang yero. So mga buslot na gid kaayo og tuluan na gid kayo kung umuulan. Ate, unsa imong masulti nga natagaan kag yero nga nakitang gyud nga sa ang imong balay, so buslot na. Ang akong masulti, dagan kaayong salamat unang-una sa Ginoo kay sa 15 na mo katuig nga pagpuyo ay pagyud mi naka ilis og sin. So 15 years na diay ang inyong balay busa na inani na. So 15 years na daw diay ni siya ang ilang balay ni ante. So nganong karon pa man mo makapuli so giyero ate nga 15 years naman nga na-damage ang daot ang inyong yero. Karon pa gyud mi naka ilis kay kuan wala gyud mi kwarta nga ipalit og yero. Kaya nga among pagpaningkamot ko tobra sa pagkaon. So na kay anak ate? Naa duha. Kay anak duha. So pila imong edad ate? 38. So asa na imong bana ate? Mag-uuma ra akong bana. So mag-uuma lang siya. So nagtrabaho siya karon ate? Trabaho.
So nagtrabaho ang imong bana. So Salamat kaayo sa Ginoo ug sa nag-sponsor. Dili na gyud tulo amo. dili na gid katuluan. Sige Dili te. Salamat pod.